Okay, so madaydayaw ni Apo Dios irugi tayo daytoy tuloy tayo daytoy mas at adalan tayo ti 2 Timothy nga nailipas idi because of di atibag nga discussion na. Ngayon may tuloy tayo lipas tayo so we pray. Hallelujah. Apo Dios madaydayaw ka gyamang kami iti daytoy nga tiyempo Lord nga may tuloy mi daytoy panangadal mi di Book of Timothy. Gyamang kami Apo iti daytoy nga tiyempo manen nga makapagtugaw kami and we browse Lord the background na dagitoy o Apo Dios nga epistles. Lord gyamang kami Lord iti safety ditong dalmaysa oray mga DJ Hong Kong Lord they have typhoon Lord but we thank you for your protection sa kanila. Bless mo Lord ang aming discussion ikaw ang manguna sa amin Pilitin namin sa pangalan ng Jesus. Okay. Agay ko, Pastor Dennis. O yan, okay na. So, naimbag nga rabi tayo mamin. Naimbag nga rabi So, dayo ni Apo Dios, ituloy tayo dito klase tayo, adal tayo dito Book of 2 Timothy. So, na-discuss tayo dito dito 2 Timothy nga dito ikat adadig yung final words ni Apostol Pablo nga namamaalam na siya. O kasi nandun siya sa kulungan, palaging nakukulong. Kaya nagsulat siya kay yung co-workers niya, si Timothy, na parang nagpapaalam na siya kasi alam niyang may execute siya doon sa kulungan. So, ang daming trials sa buhay niya. So, ayan. And then, following Jesus involved risk, yung intention. So, ayan. But hindi yun yung sign na wala ang Panginoon. So, in the dark and difficult moments, ang Panginoon, yung love niya, yung faithfulness niya, talagang nararamdaman sa mga panahon na iyon ni Apostol Pablo. So, ayan, nagsulat siya kay Timothy na challenge ni Apostle Paul si Timothy na to accept yung calling na, yung leadership. So, ayan, nagpapasalamat siya sa Panginoon at sa pamilya ni Timothy. So, yun, nabanggit niya dito si lola niya, si grandmother niya na si Luis, ang nanay niya na si Eunice. So, ayan, napakalaking tulong kay Timothy yung faith nila kasi ito yung naging legacy nila, parang naipamana kay Timothy. So, ayun, hindi na nahirapan si Apostol Pablo dito na kumbinsihin si Timothy na to accept his calling to preach the word or the gospel. So, nire-remind doon ni Paul si Timothy na o ini-encourage siya na huwag kang mahiya sa good news na kahit ito yung cause ng aking pagkakulong o ayan marami nang umalis marami nang mga tao na iniwanan ako kasi dito sa pagkakulong ko. So ayun, embrace your calling, yung sinasabi ni Apostol Pablo. So yung na-discuss natin last time. And then dito may mga metaphors na ginamit si Apostol Pablo like the soldier, athlete, and yung farmer. So ginamit niya ito dito kasi makikita yung kung saan dumadaan yung isang alagad ng Panginoon. Minsan parang soldier or athlete, nakafocus, dapat hindi distracted. So sa athlete naman ay may mga disiplina na kailangang sundin. And then, dapat din magtiis. Ayan, magbungkal like a farmer. So, ayan. At dito tayo nagtapos. Itutuloy natin yung discussion natin about yung sinabi ni Apostol Pablo na if we died with Him and we will live with Him. So, if we endure, we will reign. So, parang nag-stop tayo dito na if we deny, ito na,
if we deny him, and he will deny us. So, if we're unfaithful, he remains faithful. So, ayan, dito, last time, medyo malalim-lalim itong sinabi ni Apostol Pablo na if we deny him, si Jesus Christ, o ang Panginoon, and ganun din yung gagawin niya sa atin. So, ayan, may tinitignan ako kaninang verse dito, dito sa Book of Hebrews. May mga tao kasi doon na sinulatan ng author sa chapter 6 sa verse 4. Sabi doon, Ilocano kasi ito, saanin na mapagbabawi dagiti simina ti pamati at no agsubli damanan. So, at dadaidin ti silaw iti Dios. So, ayan, linakam iti dain lang itan asagot. So, inawat dati panakabagida iti Espiritu Santo. Ket manipod ti padas da natakwatan daan na imbag ti sao ti Dios ket narikna dati panakabalin ti mapasungad a panawon. Sa verse 6 kalpasan na simina dati pamati. Ket pulos asaandan a mapagsubli tapno agbabawi damanan. Ket gapu taarig na nga ilandan sa damanen iti cross ti anak ti Dios ken ibabain da iti imatang dagiti tattao. So anong idea nyo dito yung doon sa pagtalikod sa Panginoon? Naranasan mo na yung naranasan mo na yung kitdikin na imbag ni Apo Dios tapos kit sa katim malikod. So, dati idea pastor. So we have this talagang nag-grapple tayo dito sa perspective ng we cannot deny the both arguments kasi itong eternal security, nawawala ba ang salvation or hindi? Kasi there are verses na nagpapahiwatig na hindi, and there are verses also na nagpapahiwatig na pwede. So even both, there's possibility. So parang ganun, and we wrestle with those verses kasi in our biblical theology, we believe na the author of the scripture is the Holy Spirit, na he is the mind behind this scripture, and it's impossible that he goes against his perspective. So in that pag may magbanggang theology in the Bible, so ang itinuro sa amin doon sa seminary is you wrestle how will you meet those two arguments, because there must be something na mag-join together yon. So because scriptures do not fight against scriptures, yun yung and dito I think kasi dito yung if we deny dito sa baba, if we deny him, he will deny us. If we are unfaithful, he remains faithful. These two na dalawang ito, kasi sa atin we are not always faithful. There are times na we are tempted and we give way to the temptation. So, as long as we are in the covenant, he remains faithful. So, may mga weaknesses tayo. And minsan, nanlalamig tayo. Minsan, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. But we don't deny Him. Pero dito kasi, iba yung kategory ng deny yung itinakwil mo siya. How will the Savior save you if you kick the Savior? So parang ganun yung So yun yung siguro na paano mo i-sync yung dalawang perspective dito. Sa akin, if we are in Christ, there is eternal security. Huwag mo lang i-deny si Kristo talaga. Kasi how will the salvation be possible if you deny the Savior? Yun yung in the covenant na binigay ng Panginoon, no one comes to the Father except through me. Paano ka makakaakyat sa bubong sana ng bahay? Paano ka makakaakyat sa buong bubong ng bahay kung aalisin mo yung hagdan? Parang ganun So yung synchronization dito,
I believe na kahit doon sa Lord, Lord, did we not preach? So there are times siguro na maybe papasok natin doon yung kwento nila Hermogenes and na they deny him, they change their doctrines, na their doctrines is antichrist na. The concept of antichrist, that is the denial. So yun yung from pro-Christ to antichrist, that's a concept of denying the Messiah. So yun yung nakikita ko dito, na yung sala sa lamig, sala sa init, in out, ganun. Basta as long as you are connected with Christ, hindi mo binabangga si Kristo, salvation is assured dun. May preaching ako kaninang umaga, 75% ka sa grade yan, 3.0, sabi nila. You are saved by grace. That's it. So yun yung perspective ko dito. There's perspective ko dito kasi ito nang nagpatagal sa atin nung last kasi naagaw pansin, bakit dito may tinatukoy naman na dito na he will deny us, and this is unthinkable sana sa side ng Panginoon, pero the scripture is telling it, he will deny us on the part of if we will deny him. So this is talking about the Messiah. So I think wag mo lang i-deny talaga si Jesus Christ. You embrace the Messiah. So hindi ka man perfect in your walk, but embrace the Messiah. There is assurance, salvation as long as you are in Christ. So yun yung perspective ko dito na dito. Ang hirap i-synchronize tong dalawang ito. How they remain faithful and he will deny us. There is ifs dito. There are ifs. So, yun yung, this is Paul, the champion in discussing about grace, yet he talks about these things also. So, yun siguro yung keynote mo. Pastor Imelda. Sige, Pastor Imelda. Yeah, mabalin siguro in that context, Pastor. Opo. In that context, talaga nga if the issue kasi is pag nagsasalita ka ng yung 'di ba yung mga konting kasalanan, we fail, we commit mistakes, we become criminal, ganun. So ang pino-point out kasi ng mga ibang kasama or mga ibang ministers is yung kasalanan lang nalolos mo na yung salvation mo. I don't think na yung mga kasalanan ang mag-loss sa'yo talaga. Kasi sabi ng Panginoon, nobody would snatch them from my hand. Kuna na mo laing iday. Kasi ang pinopoint kasi ng maraming minister, pag nagkasala ka na, hindi ka na ma-save. Hindi nga tayo perfect yun kasi ang parang issue na nagtakaw ka, nakikamalala ka. Now, for me, maybe kasi mga ibang ministers ngayon nagkakasala sila diyan, pero in the end bago sila ay nare-restore na rin sila, bumabalik sila sa Panginoon. So minto sa kanilang pagbabalik hindi pa sila na save kasi nagkasala nga sila So that is the issue kasi ng mga ibang ministers na kapag diyan nagtakaw, na-tempt siguro for my opinion is perhaps na-tempt yun na nagnakaw siya ng 100 or 1,000 or whatever. And then I don't think na as Christian may be possible talaga nagkulang isuna tagtakaw when nakikamalala, pero I don't think that is mawawala yung salvation kasi God is still in control in allow na perhaps dagita nakakayat pero allow na para makita nila yung grace, ma-feel nila yung love pa rin nila niya na
pwede silang babalik sa kanya, ganun. Ganun, Oo. pastor, parang ganun ba? Na pinopokus sa mga kasalanan hindi ako hindi ako pastor, don't Mm. get me wrong yung mga Yep. kasalanan kasi I don't think may perfect na talagang pag na born again ka na ay na perfect mo na talaga. I Mm. don't think kaputa pastor ka perfect ka nga talaga, no. I don't think so. In fact, mga ministers pa ang number one target ng kaaway. So I don't think na pag nagkasala yung tao na nagnakaw ng konti, mga 10 pesos ay hindi na siya pumunta sa langit. Yeah. Yun, In my yun lang pastor. in my perspective talaga, pastora, there is a possibility of losing salvation, but ang perspective ko is it's not on the works. The possibility of losing salvation is if you kick the Lord Jesus, if you kick the Savior. Yun yung perspective ko. But who perfects life? Who perfects life? Hindi yung kasalanan. But pag ang ina-argue ko is you've heard naman yung message this morning, pastora, no, na hindi yun yung one eh. At talagang there is a verse na no one will snatch them out of my hand. But you need to be in the hand of God. As long as you are in the hand of God, no one will snatch you. But what if you kick the hand of God and you remove yourself from the hand of God? So that's not doing yung mga imperfections natin in life. That is a willful going from pro-Christ to anti-Christ. Yun yung perspective ko dito. So sa atin may mga weaknesses. That's why siguro sinasabi rin ni Paul, kasi may tension dito. Sinasabi rin ni Paul na work out your salvation out of fear and trembling. Yeah. We let that salvation, He saved you. He is saving you. So and then He is developing you. You cooperate with God. So sa atin, kahit si Moses nga sumasablay eh. But going to the promised land is not a synonymous to salvation eh. Moses was not able to enter the promised land, but he is on the side of God. So parang that parallelism is maybe the benefits of salvation or sabi na natin yung benefits of salvation na nare-reap natin ngayon on this life. But he is assured on the other side. He's assured on the other side. So parang ganun yung perspective ko. You can lose salvation if you kick the Savior out. So parang ganun. If you go against yun yung... But of course, i-interpret naman ng David na willful disobedience, tuloy-tuloy na disobedience, darating yung punto na tatalik ang Diyos. Yun ina-advance thinking kasi yun eh. Yun yung kasi for me is, bakit kapag na-save ka, andyan yung Holy Spirit, why do you willfully commit sin na parang gustong-gusto mo na? Now, that's already, maybe that's not our business. However, pastor, di ay garod nga, me too is binabalance ko na hindi ka talaga tunay na mananampalataya, hindi ka tunay na kahit na-enjoy mo na yung presensya ng Lord, nag-serve ka na kay Lord, I don't know, maybe iba yung motive mo in the long run, hindi ka nagtatagal, parang ganon ba ang aking So, yung bumabaliktad ka na nag-a-antichrist ka na, baby, you are not really faithful sa sinabi mo nung sumuko ka sa Panginoon. Kaya that's it. Hindi, although wala tayong doon, hindi natin alam yan, pero for me, kung talagang genuine yung panagsukom kina Apo Dios, you maybe go cool off. Cool off ang kunada. Hindi talaga tumagal ng ilang many years yan. Nagko-cool off ka lang in some maybe few months or I don't know, maybe abutin na lang isang taon yon, pero bumabalik ka pa rin. But that is not
mean that you lost your salvation. Paano na yung mga nadidismaya sa buhay tapos gusto na nilang bumalik sa Diyos? Anong sasabihin natin sa kanila? Na-lost pa rin ba nila yun? The context kasi ng Philippine Christianity, kapag tumigil ka ng nagsisimba, ang tawag natin doon backsliding. Backslide. Yun nga. And I think and I do not interpret it that way. Yeah. Cooling off, nanlalamig sa pananampalataya. Yun yung backsliding kasi in the theological perspective, backsliding is you are turning antichrist. Ayun You are turning hindi your dapat back. term. Oo. Hindi dapat term yung mga the right word there is cool. Nag-cool lang siya, parang nag-cool off lang siya sa pananampalataya. Parang kasi pag backslide, yun that's already turning away from may misunderstanding sa terminologies na nagagamit. Kasi I know many people who stop going to church, but when I talk with them, they have a deep devotion to the Lord. Maybe na-stumble sila sa church and they move out from the community, but they never move out of God. So yun yung marami akong kilalang taong yan na sometimes they are even better than those who are inside the church. They are even deeper in their spirituality, in their connection with God. So kaya hindi ko ini-interpret agad na backsliding and not going to church. Maybe may tampuhan lang nangyari dyan. But regarding naman sa real backsliding, there are theologians in the seminary na we revere their works, we read their works, and talagang they explain so deep yung concepts about God. But in the long run, they turn their back from the faith. Something happened. Nangyayari ito sa context ng Western world. They cannot, ito theology na sinasabi nilang theodicy. The struggle of understanding suffering. If God is there, why would He allow this thing to happen? So parang ganun. And then they willfully na hindi ka totoo. So this must be fictional. Yung ganon yung na they start to dump everything that they preached before. And I don't know how to deal with that. Kasi they willfully na talaga na no, it's just a fiction. But they profess really before. They wrote so many books and something happened in their life na hindi nila masynchronize yung measure ng suffering na pinagdaanan nila, and then I don't believe in this God anymore. I cannot synchronize that He is good and He allowed these things to happen to me. And this really happens to deep thinkers of the West. So, ang difference kasi natin sa Eastern, kahit nga hindi ka Kristiyano, kahit nga pagano ka, you believe in the deity. Kahit sinong Diyos yan, we know that we are spiritual world is a reality sa atin. However, sa Western world, doon dominant ang atheism. They don't believe in God. There's nothing spiritual. Yun yung so yung argument natin actually, the way we debate things dito sa Eastern, hindi rin yun yung argument in the Western, because there are people na out of logic, out of philosophy, out of their personal walk with God, talagang they deny God face to face, nagiging from theism, they believe in God, they turn to be atheist. And okay nga yung nananahimik na lang yung problem marami ang nagte-turn na atheist na prominent na talaga na they attack the faith. So I don't know with those. So, and we pray, but that the grace of God, before sila mag-exit sa mundong ito, the Lord will do things na they can come back to the faith. Kasi habang may buhay naman, may pag-asa. Yan yung faith natin.
last minute, hope they can come back. So parang ganun. And yun yung keynote ni Pastor Dennis in the book of Hebrews. I think yun yung nangyayari in the ganun yun, no, Pastor, background niya, no? Yung grabe yung struggle na nila kasi nung nag-Kristiyano sila, bago sila nag-Kristiyano, itong mga Jews na ito, they were already being attacked by the Romans. Kasi matitindas kayo ang ulo yung mga Hudyo, hindi kayo magpasakop sa batas natin. So, and then, yung naging Kristiyano sila, naipit sila sa gitna. Even the Jews attacked them. And then, itong mga panidi-preach na this suffering is just for a little while, and then hindi itong measure na ito unworthy to the measure na ibibigay later ng Panginoon. And nag-i-struggle yung tao araw-araw may namamatay sa kanila, and there are people thinking na mabuti pa, no? Why not just put Jesus aside and we go back to our own religion? But going back to their own religion is denying the Christ. They will iyasa damanin yung faith dan kadagi karnero. Yun yung case. So going back, winawarn sila ni Paul, if Paul is the authority, winawarn sila na don't ever do that. Yun yung concept ng backsliding talaga, biblical backsliding. Hindi, aasa na naman sila sa mga hayop na what will you do? You will crucify Christ again. So parang the Paul is warning them. So yun yung context nun. Hindi yung nagkakamali-kamali ka lang araw-araw. It's a decision that you will turn your back to the Lord Jesus Christ. Yun yung nangyayari sa Hebrews. So yun yung sinasabi niya na yung winawarn niya sila na you will lose that. You will lose that. So yung Jews, di ba? The Jews were rejected because ni-reject nila si Jesus Christ. So salvation is, the key talaga sa salvation is Jesus Christ. And the Jews, they waited for Him, they know Him, and then with the simangpet, they just rejected Him. And they were cut off. Sa atin, we were just connected in, sabi ni Kwan, because we believe the connection is Jesus Christ. So I think in salvation, the critical thing is it's pro-Jesus or anti-Jesus ka. So the Jews, they still pro-God pa rin sila. They still believe in the Father. Pero tinatadyakan na nila or tatalikuran na nila, on the brink na sila natalikuran si Kristo, reject Him and His Word. They don't believe in Him anymore. And Paul is warning them already. So, kaya sa akin, my understanding itong possibility of losing salvation is hindi yung mga katablayan natin. It's a matter of rejecting the Savior. It's a matter of turning down what He did on the cross. Parang unsubscribing to the very payment of yung very thing na nagumawang possible sa salvation natin. Sa akin, ganun yung perspective ko. Hindi ko kinakan na I don't subscribe sa perspective na dahil lang sa mga ang dami mong nagagawang mali. Trabaho tayo ng Panginoon diyan. Kapit lang. Yung sinasabi ko, kapit lang. Kapit lang sa Panginoon. So, ang only thing talaga na delikado, binitawan mo na nga, babanatan mo pa. Parang gano'n. And then, I think, hindi papasok na talaga yung, nakapasok tayo sa covenant dahil sa Kanya Tapos, yung pinakapintuan, binanatan mo yung pinakapintuan. So, He is the door, di ba? Yun yung perspective ko. Kaya, yun yung trying na yung sinasabi ko sa mga pastors dito at sa Hong Kong. There is something, there is a sweet spot where these two will meet. So, hindi rin ako naniniwala sa kwan. Works cannot save you, and works cannot undo your salvation.
It is the faith in the Lord Jesus Christ. So, yun yung perspective ko. So yan, Pastor Dennis. So, Thank you, doon sa- Pastor. Thank you, Pastor. Doon kasi sa mga Hudyo na yon. Kasi yung sinusulatan ng yung author ng Hebrews, yung mga Kristiyano, yung mga Jewish Christian na parang may mga natitem kasi na to go back to Judaism. Yung dating nila, yung kultura nila. Kaya yung kultura nila, yun yung nagpe-persecute sa kanila kasi pati pamilya nila binabanatan na yung mga naging sumunod kay Kristo. So nape-persecute yung mga Hudyo kasi they left Judaism to follow Jesus. So ang kasi noon, very shocking yung kung maging Kristiyano ka kasi that time. Kasi very offensive sa mga karamihan na mga kababayan nila na pag sumunod ka kay Kristo. So, yun sila, na-persecute sila kasi meron nang nagpaplano to yung mga kasi yung Bible nila noon, yung Torah. So, yung 5 books. So, ayan, maraming natitempt na to go back to the temple sacrifice, yung sinasabi ni Pastor Brian kanina, kailangan mo din lansayo mo din ni Kristo. So, the law and the tradition, so, ayan, may pressure kasi, lalo na yung mga Jewish leaders, so, community nila, so, yan yung mga nagpe-persecute sa kanila, even their family. So, ayan. Yung one kasi, Pastor, actually, to become a Christian is a direct violation of the religion. Kasi yan lang yung Shema, the Lord our God is one. Ang mga Christians kasi, we say that Jesus is God. And that's why Paul, the formerly Saul, kills Christian. Because talagang death penalty sa kanila, sa kanila ang tawag nito, yung pupunta ka sa ibang Diyos. Talagang direct violation yun. Kaya makikita mo talaga na yung mga Hudyo na talagang sabihin na nating deboto, they will kill even their family. Kaya may binanggit si Jesus Christ na di ba? Your parent, your brothers or your sisters, your family will hand you over. Very literally yun sa mga Hudyo. Hinahanting na hinahanting na siguro ng mga pamilya nila. Siguro sa family rin nila may nagko-communicate sa kanila. Why not come back to our religion? Deny mo na lang yung Christ and you can have the life dito sa clan natin. So parang ganun yung So ang hirap ring decision 'yon. Kasi you are facing death. Pag bumalik ka naman, you face eternal death. Parang ganun yung pinagdadaanan nila yung ang hirap talaga and makaka-relate siguro ito yung mga Muslim Christians. Kasi ganun yung mga their family. Kaya maraming Muslims pinagdidebatean namin noon sa seminary. Maraming Muslims na because of the access of technology, they watch YouTube, they understand the gospel and they receive the Lord. So Christian sila. Pero secret. When they go to the mosque and bow down and pray, they are praying to the Messiah. Pero hindi alam at na Kristiyano sila. Yun yung question if there is salvation sa kanila. Kasi in the pattern of the book of Acts onwards, you must profess your faith. If you confess that Jesus is Lord, and they are not doing that, they are not confessing it. Kasi fear of death. Water baptism is always in the open, public. So, yun yung pinagdidebatean sa seminary noon na are they saved or not. Ang hirap namang sagutin. Pwede idali nating sumagot kasi wala tayo sa sitwasyon. Your family will kill you. So parang ganun yung
of Hebrews na outlaw na sila eh. And natitempt sila to go back to the... So kung kukunin natin yung analogy sana, sa sobrang gutom, natitempt na din na silang tanggapin yung linugaw ni Jacob. Parang ganun sana eh. But eternity yung mabibitawan nila yung and buti nga dito sa Hebrews, mayroon si Paul na nag-warn. Walang nag-warn kay Esau eh. Ayun yung masonte. Tuloy. So, ayan. Pambira yung faith ng mga sumunod kay Kristo noon na talagang, kasi pag sumunod ka kasi kay Kristo noon, ayun na, betraying your faith na sa kinagisnan. So, ayan, napakahirap yung sitwasyon nila that time. Kasi, amatay na nga si God talaga. So, mahirap sumunod kay Kristo. Pero ngayon, anong nagpapahirap sa atin? Minsan sarili na lang. So sila talagang community, pamilya, wala na eh. So ayan. Okay na ba tayo dito? Sabi dito is faithfulness talaga yung dito has a cause. So ayan, yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. So, let's move on. Okay, punta naman tayo dito sa pangatlong slide. So, deal with corrupt teachers. Dito sa chapter 2, verse 14 and chapter 4, verse 5. Kasi dito, may nagsasabi ng the resurrection has already taken place. So, yung mga nagsasabi ng mga corrupt teachers or mga false teachers. And then, parang binabaluktot nila yung mga teachings ni Paul. So, yun yung sinasabi ni Paul kay Timothy na deal with corrupt leaders. So, appoint faithful people. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy kasi mayroon na mga nagtuturo ng mali. So tapos na daw ang resurrection. So very confusing. So nami-mislead yung mga iba. Kaya yung teaching nila is na-spread like sabi dito like gangrene. Pag sakit ito sa katawan, madaling mabilis kumalat. So nasisira yung katawan, nasisira yung nakakamatay. So, ayan, sabi ni Apostol Pablo, ganun din yung mga maling turo, yung mga false teachings, even yung mga false teachers or mga maling turo sa simbahan, kung hindi yan na-action na agad, talagang parang cancer. So, pero yung kwan ni Apostol Pablo like gangrene. So, ayan. Kaslangay nga, mabalin na ka nga patayon datoy. Nasakit ko ma. So, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo nga, Paul tells Timothy to avoid foolish arguments and raise faithful leaders at focus ka lang sa tamang pagtuturo ng scripture. So, ayan. Kasi may nabanggit si Apostol Pablo dito and itong minsan yung mga gustong-gusto natin. Yung nature ng scripture. So yun sinasabi ni Apostol Pablo dito na ang scripture all scripture is God's breath. So inspired by the Holy Spirit. So yan, nagagamit yan for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Para ma-equip yung mga God's people for every good work. So, ayan, Pastor, anong mo dito, Pastor? May dadagdag mo dito sa deal with corrupt teachers sa mga dito. Paano mo nalalaman na ang mga teachers ay corrupt? So kasi there are teachers who
talk scripturally, but they are still false teachers. So, marami kasing ginagamit nila ang religion, Christian faith, ginagamit nila ang religion for their own benefit. May ibang, parang may hidden na, parang, alam niyo, mayroong trending ngayon na career ngayong panahon natin, yung tinatawag nilang motivational speaking. Yung motivational speaking, you just develop yourself, you train yourself, and then you will be certified by several institutions, and then you can advertise yourself. May mga brackets yan, may mga rates. I think they start with 1,000, 1,500 per hour. And habang umaangat yung bracket mo, nakasulat ka ng libro, or may nag-trending na teaching mo doon sa YouTube or Facebook, parang gano'n. Nakaka-produce ka ng maraming resources, courses, nadadagdag yan sa credential mo. At habang dumadami yung credential mo, tumataas yung rate mo. For example, in-invite ka ng certain institution. Sabihin na natin, in-invite ka ng Ayala company to help their workers sa kanilang development. So nadagdag yan sa fan, Ayala na yan. So iaangat mo yung rate mo ulit. So parang wala, Ayala level na to mga 5,000 na per oras ko diyan. So parang ganoon, or 10,000 na per oras ko. There are those na umaabot sa 6 digits per oras ang usapan. Pagdating ng for example, yung mga bracket nila Ed Lapis, bracket nila Bo Sanchez. Maraming matataas na level yan. Ano na yung Black woman na sa US, Oprah Winfrey, mga matataas na bracket yung mga yan. So, ayun, habang umaangat yung bracket. Now, pumapasok sa ministry yan na system. Iging motivational speaking na lang ang mga preaching. And they advertise themselves na to be invited na ganon, na the aim for finances. So pwedeng nagsasalita sila ng tama, but there is bad intention behind. Yun siguro pumapasok yung did we not preach? Did we not lay our hands? Kasi iba yung motivation iba yung motivation. Ito yung mga pinagdidiskussan natin kina Pastor June na kinakausap. Maraming districts kasi minsan natatakot sila sa amin. They umaatras sila na i-invite kami kasi parang mataas yung bracket namin. Parang hindi natin kaya yung love gift pat. Pambira. Ano kami, motivational speakers? Pakainin nyo lang kami, wag nyo lang tanggalin yung kape. We will come. So parang ganun yung sinasabi natin. We are not motivational speakers. So yun. Maraming ganon na pumapasok sa church natin. Tama yung sinasabi nila, pero mali yung motivations nila. Binabanatan ni Paul yan. Now, of course, iba na yung rin. Ang teaching mo ay nakaka-corrupt sa church. Itinuturo mo na pwede ito, and it corrupts the church. Parang, itry mong i-chat GPT later, Pastor Dennis. If I am a pastor and I want to destroy the church of God, what messages would I preach? Tuturuan ka ni ChatGPT ng mga katuruan na it will corrupt the church. It will corrupt the church. So, try mo later sa ChatGPT. Bibigyan ka ng ang gagandang message but actually it erodes the faith. So, ayan. So, ngayon, ang scripture, inspired yan. Inspired by God. Binapakapan ng Panginoon yan. Pag pinipreach mo yan and you are aligned with it, the Holy Spirit will touch life, change lives.
kikita natin yan. It guides people into the better path. So, sometimes, mahirap mag-rebuke. But if you come out of the right intention in rebuking and at the same time, talagang ipinaparating mo lang yung puso ng Panginoon na mali kasi yan. You rebuke lovingly. The Holy Spirit, masakit man yan, pero the Holy Spirit will confirm those words. Correct. Train for righteousness. So, yan yung... Kaya when we preach, that's why sa homiletics, Pastor Dennis, pag nag-preach ka, dapat may supporting verse ka. You need to prove that you are coming from the Scripture. So, parang gano'n. Cool kasi nito, bakit ibinigay itong Scripture not just to know God personally, and at the same time to know His mind, parang silambok ng Panginoon tong Bible You understand Him, you will see His likes and dislikes, yung mga favorites niya, yung mga thumbs down sa Kanya, mga thumbs up sa Kanya, makikilala mo ang Panginoon dyan. And hindi lang pagkilala, but the purpose is to equip God's people for every good work. Ang output niyan is that we, the believers, we who are saved by the Lord by grace through faith. Yun yung kwan natin. Ang end result nito maging yung for every good work. Maging mabuti tayo, mabuti sa pamilya, mabuti sa community. Yun yung kwan. Yun yung kwan may dadagdag ko dito. Kaya napakahalaga ng scripture because that is our guide. That is our guide na guide sa ating mga preachers. So, pag may nag-preach na parang hindi scriptural to. So, the challenge dito kahit mga members, let us become Bereans. Let us follow what they are saying. Baka may scam tayo dito. So, pag sinasabi ng mga teachers, sundan mo yung flow of thought. Is it scriptural? So, ayan, praise God. We have our own Bibles now. Maraming sa cellphone natin. So, mag-obey ka lang kung scriptural yung sinasabi. Yung one, hindi puro amen. Sorry, Renez. Okay. Kaya, ayan, hirap siguro yung kwan dito. Nag-iisip din siguro si Timothy dito na paano kaya i-confront tong mga o yung corruption sa church ng Ephesus. Kasi yung sinasabi ni Paul na bago ka pumunta dito, ayusin mo muna yung mga dyan, yung mga issues dyan, yung nagturo ng mali. So, kasi yung teaching nila kasi nag-spread na through the Ephesian church. So, ang target nila doon yung mga yung mga influential na mga babae, mga mayayaman. So, pwede rin pastor yung sinabi mo kanina na yun yung mga target nila dito. Kaya siguro yung mga mensahe na nila talagang wala na. Parang yun na lang, hindi na tinatarget yung mga parang walang kaya siguro sa buhay. Yung mga influential na lang yung mga tinatarget nila. And then they twist the gospel, yung mga tinuturo ni Apostol Pablo. So, ayan, bad theology, bad theologians, yung mga so, and then, so yung scripture, yun yung gamit niya. So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, na ang Biblia ay parang mapa, na kung gusto mong makarating sa tamang destinasyon, sundin mo yung tamang GPS. So, yeah, like the Bible na sundin mo yung tunay. So ang Biblia naman ay hindi lang para sa kaalaman. So, ginagamit rin ito para sa tamang pamumuhay o makatulong sa iba. So, ayan. Kung meron pang dagdag dito or kasi yung possible dito kasi yung mga Greek philosophy, yung sinasabi nila kasi na spiritual lang daw yung resurrection. O wala na daw physical na pagbuhay o yung resurrection.
O kaya, o maling interpretation sa mga teaching ni Apostol Pablo. So, I think, mga possible na explanation sa mga itong sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy. So, kaya sinabi ni Apostol Pablo na yung instruction niya kay Timothy na pumili ka ng mga faithful leaders. Pagtalkan, so, ayan, iwasan mo yung mga argumento na hindi nakakatulong sa pananampalataya o sa paglago ng pananampalataya. So, ayan. Kasi itong scripture, yung mga salita ng Diyos, nagbibigay yan ng karunungan. So, that leads to salvation through Jesus Christ. So, ayan. So, ayan. Meron pa bang mga dagdag dito? O mga bago tayo pupunta sa susunod? Malapit-lapit na tayo. Tapos? So, wala na yata. Okay, punta tayo doon sa pinaka-final na slides natin. So, yung final plea ni Apostol Pablo. Ito na yung parating na yung wakas to. Sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy na sana makapunta ka naman agad bago ako mawala. So, ayun. So, may mga ipinagbilin si Apostol Pablo na yan, bago ka pumunta dito, kunin mo itong mga ganito. So si Paul closes the letter by reminding Timothy that he's probably not going to make it a Christian life. So, parang as soon as possible makarating ka dito before winter. So, dalhin mo yung dito, yung quote ko, yung mga importante na mga personal documents. So, ayan. Kasi yung dito, yung sitwasyon ni Apostol Pablo talagang mahirap. So sinasabi ni Apostol Pablo na I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. So hiningi niya kay Timothy na pumunta bago mag-winter. Dala yung coat, mahalagang documents na naiwan niya sa Troas. So ayan, binalaan din ni Apostol Pablo si Timothy na laban kay Alexander na gumagawa ng masama. So, delikadong tao ito, si Alexander. So, halos ng tao, iniwan na siya. Pero, the Lord stood by me and strengthened me. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. So, ayan. So, parang nakakalungkot na itong kung titingnan mo yung buhay ni Apostol Pablo. Kaya si Timothy, siya na lang yung faithful na co-worker. So marami pa namang iba, pero karamihan iniwan si Apostol Pablo. But Jesus stand with the faithful. So, ayun. So maraming nang iwan kay Apostol Pablo, pero tanging hindi nawala ay si Jesus Christ. So may mga reflections kayo ba dito sa slides na ito? Yung sitwasyon ni Paul dito. Ay tinitingnan ko yung tinitingnan ko yung angle na parang paalis na si Paul. Parang naiisip niya yung malapit na siyang mamatay. Pero ang dami pa rin problema yung church. Parang isipin mo, nag-all in siya. Ininvest niya ang lahat ng buhay niya sa church. At malapit na siyang mawala. Dami pa rin problema. So parang gano'n yung parang worry yun siguro yung sinasabi niya na maghanap ka ng pagpapasahan mo. May pahiwatig kasi dito na kahit si Hymenaeus kasi is a student of Paul. Parang kabat siguro nila Timothy sila tumatalikod sila sa orthodox teaching. So parang gano'n, parang si
inihahalo nila yung Christianity sa ibang understanding. Yung pinapasok nila yung Gnosticism. Maraming ini-introduce. So, si Timothy lang ang, parang sina Timothy, Titus, sila na lang ang naiiwan na kwan. So, talagang, kaya yung makikita mo dito na parang napakalungkot ng tono ng ng sulat na ito. So, parang, ito ba yung kwan? Ito ba yung resulta na Lord? Parang gano'n eh. Isipin mo yung worry ng a preacher. Ito na nag-invest ng lahat niya sa church and then ganun. So parang nakakalungkot rin. No? But he encourages those. Kaya napakahalaga rin siguro ng role natin. And actually, yun yung pinag-uusapan namin nila Pastor June. Kasi actually, maraming generation ng preachers, but parang kukunti ang mga mentors. Kukunti yung mga parang coaching yung susunod na generation, helping them develop themselves. Parang, kasi parang nag-Bible school ka. That's it. So, parang ganon. So, parang very intentional siguro tayo na nasa generation ngayon. Maybe we will be like Paul to the coming ones. Help them, encourage them. Kasi alam natin yung hirap ng hirap ng mga struggles sa ministry. And napakahalaga how, di ba may ginawa tayo noon na Thursday nights, Pastor, dito? Na yung devotion ng mga tinitipon namin yung mga younger pastors nung pandemic. Pumupunta na dito ng gabi ng Thursday and nagde-devotion kami, nag-worship kami sa gabi ng Thursday. At ang ginagawa namin, nag-i-invite kami ng mga older ministers, mga matagal na sa ministry. And simple lang eh. Nagtatanong kami ang sinasabi ko ng question sa kanila, paano ka naging pastor? Ano yung mga pinakamatitinding discouragement mo as a pastor? And how were you able to overcome those? And what can you say to the upcoming pastors, yung mga young generation ngayon? Yun lang yung binibigay kong question sa mga older pastors noon eh. And they come up, they talk about their experiences, and yun eh, maraming pastors, maraming mga champions in the field of ministry. But they don't tell their stories. Hindi sila kagaya ni Paul na they write about their experiences, and wala. So parang yung mga susunod, magsisimula na naman, experimental na naman, trial and error naman, mauulit na naman yung mga struggles nila noon. Yung dinaanan mo na struggles mo ng 10 years, if malalaman nila yung secret mo, maybe they can overcome that in 5, 3, 2 years. If only there will be more Pauls. So tayo siguro nandito na mga pastors, maybe we ask the Lord to give us the capability to be like Paul, coaching the next generation, guiding them, encouraging them. Yun siguro ang meditation ko dito sa 2 Timothy. So, being intentional na guiding itong next ones. At sana, masabi natin yung sinabi ni Paul na, I have finished the race. Hindi lang, I got a good start. That's it. Wala eh. Asa? So, ayan. So, ang pinaghuhugutan naman siguro ni Apostol Pablo dito si Jesus Christ mismo. Na hindi lang nag-start si Jesus Christ, he finished it. So, yung sabi ni Jesus Christ doon sa cross na it is finished. It is finished. So, ayan yung sinabi ni Pastor Brian na hindi lang simula. Kasi, dito naman, parang sinasabi ni Pastor Brian na
parang medyo may pagkatakot ako eh. Kayo yung mga susunod, kayo yung magde-defend ng ito dito sa kung may pambihira. Yung ang dami kasing ang daming case, ang daming issue. So, parang napapatanong ako minsan na kung wala talaga yung mentor, pambihira, parang ang hirap namang parang wala kang lalapitan na kung ano yung gagawin, panghingan ng advice. So, bakit naman sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na sili ka ng mga faithful leaders? So, dito na pumapasok sa isip ko na huwag mong solohin yung trabaho. Parang gano'n eh. Huwag mong solohin yung para mas ma-spread yung gospel. Kasi si Apostol Pablo wala na eh. Parang maraming nang iwan sa kanya kasi siguro sa palagi siyang nakukulong, sa katandahan niya, hayaan nyo na yan, matanda na yan, wala nang pakinabang, parang ganun siguro. Like Alexander na isang nag-coach para siguro ma-arrest si Apostol Pablo. And then, balbalakadan na ni Timothy. So, don't be ashamed. Don't be ashamed of Jesus or the gospel. So, train others in truth. Ayan, yun naman siguro, yun yung magandang sinabi ni Apostol Pablo dito. Isa pang maganda na sinabi na train others in truth. Kaya, doon sa church, sa Danghay, praise God, kasi may mga members na talagang nakikita mo na pwedeng pagkatiwalaan, pwedeng siguro itong kaya nilang parang pastor din eh. Pero minsan nga lang may mga sila pag binibigyan mo ng mga kasi naiintindihan naman kasi may mga anak sila o marami silang mga pero makikita mo sa kanila yung natural na parang talagang may pusong pastor, naiintindihan nila yung gospel, naiintindihan nila yung trabaho ng Panginoon. And na-train din siguro tong mga to sa mga kasi yung lalo na yung mga family nila talagang daming Christian. So I think God kasi may mga kasi ang ko doon noon nung pumunta ako doon, mambira sino kang kasama ko dito, parang gano'n. Pero ang Panginoon, meron na palang mga inihanda o na mga faithful na mga tao doon o na-train na para sa mga kung minsan may mga nawawala ako doon minsan tawanan agagawin at may and then meron yung mga pagkakatiwalaan sa mga salita ng Panginoon. So kasi itong scripture talagang sinishape ang buhay ng isang mananampalataya. So yan. So meron pa ba? Meron pa bang mga dito? May mga reflections pa dito? So, about sa mga sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy? Siguro dito, ilagay na natin sa isip natin, hindi madali ang maging pastor. Tama. Kaya sinasabi niya, fight a good fight of faith. It is a fight. It is a fight. But it is a fight worth fighting for because it deals with eternity. It changes lives of people. So, and napakaganda ng yung paghihirap natin isipin mo yung napakaraming thank you ng tao later sa kabila. Hindi mo alam na kahit yung mga apo ng kaapu-apuhan nila kung pastor, kung hindi mo lang tinuruan yung lolo ko noon, hindi kami ganito ngayon. Parang ganon. So parang kaya yun siguro encourage sa atin na we finish the race strong. So hindi madali pero kakayanin because we are not alone. The Holy Spirit is with us and He will always guide us.
His grace is always sufficient. Yun yung, kasi experience ni Paul yun eh. Sumasagad rin si Paul eh. Sagot ng Panginoon eh. My grace is sufficient. My grace is sufficient. So yun siguro yung encouragement sa atin na pastors. I-expect mo na hindi madali. Kasi pag inisip mong madali, nagkakamali ka dyan. So, or pag hindi madali, something is wrong. Ganun siguro. Ano, Pastor Dennis? Pabira. So yung man ka na, yung naalala ko yung mensahe dun kanina na may question kasi yung parang ano yung question ko dito. Ano yung pinanghahawakan mo? Kapag pagod na yung faith mo? Ganun eh. Ano yung mga tumutulong sa'yo para magpatuloy kahit kung pagod na yung faith? So, ayan, sinasabi ko din doon kanina na tingin ka sa look around. So, hindi ka nag-iisa sa race na yan. So, may mga may mga clouds of witnesses, may mga so, may mga sa akin naman tinitingnan ko yung mga kinaya nila kaya rin kasi isang lang naman isang daan lang pero ayan yung sinasabi ni Pastor Brian na lagi kong naiisip minsan surutin lang disda amudan pagdaan amudan di papanan so minsan tingin-tingin din sa mga like yung mga leaders, yung mga mentor, tinitingnan mo yung mga pamumuhay nila and then yung faith nila, paano sila sumusunod sa yung calling ng Panginoon. So si Apostol Pablo ay talagang napakalaking bahagi sa buhay at sa ministry ni Pastor Timothy. So, hindi madali talaga na maging isang ministro. Kahit kahit ngayon kasi ang maliliit lang ng mga problema, parang pambihira. Ang OA naman minsan ng mga Kristiyano. So, ayan, basta yung importante dito sana masasabi din natin sa the end na yung sinabi na Apostol Pablo na I finished the race and I kept the faith. So, ayan, basta wag nating walahin yung relasyon natin sa Panginoon, yung faith natin sa Panginoon na yung sabi ko kanina doon sa sa church na kahit manghina ka physically, kahit marami kang na iniinda kasi may mga nagte-testimony kanina na agtuprada tidara, parang gano'n. Idagdawa mo, agsakit kitong tumingdan. And then, parang ito, parang may nasabi ako kanina na, and then, at the end of the message, may lumapit sa akin na matanda. Nagpapasalamat siya sa message. May pambihira, ang gulo ko ang magsalita. Tapos, ganun. So, minsan naman, talagang meron talagang kasi lang dati tao talagang para i-jing nga mensahe. Although, para sa lahat, pero ma-update talagang para kanyanan sa. Para kanyanan sa. So, kaya yung ko rin, Pastor, there are times na may inilalagay ang Panginoon na message sa puso ko. Ganito lagi sa church. And then, ang hirap mong buuin yung message. And then natitempt ka na kumuha ng mga masterpiece mo from the past or ng ibang minemeditate mo. But the Holy Spirit is, hindi, ito yung i-deliver mo. Kasi sometimes, minsan nga, naniisip mo ba to sa church? You don't understand, but sometimes the Lord will let you speak a message. Minsan hindi para sa church, but para sa isang tao lang sa congregation na iyon, araw niya iyon. So parang ganoon. So kaya yung kahit hindi ko minsan I wrestle with the word na
paano to? How can I explain? Paano yung flow of thought nito? Yun yung kwan ko na, spokesperson lang tayo. May gustong kausapin ng Panginoon doon. And we need to deliver. So, kaya yun yung naging kwan ko na kaninang umaga. Iba yung minimeditate ko nung Friday Parang sigurado na rin ako nung Saturday Tapos bakit ganito, Lord? So parang nagbago yung direksyon ng mga minimeditate ko ba na in the past. And ayun, hindi mo lang alam kasi kung ano yung kinakausap ng Panginoon doon. Talagang tayo, spokesperson lang tayo. We always connect to the Holy Spirit when preparing a message. Kaya minsan, nahihirapan ako sa yung teacher natin sa Baguio na yung sabi nila, plina-plot nila yung messages nila for 3 years. Parang, hindi ko may siguro big church kasi sila. Ang pastoring preaching nila siguro nasa mga small group. So talagang backshot yung ginagawa nila sa general congregation. So talagang pinaplot nila yung message nila ron for a year, 2 or 3. Parang ganon. Pero yung pastoral messages nadadala siguro sa small groups. Sa atin yung buong church natin small group na So nung sinasabi nila sa Baguio noon yun, parang hindi ko ma-imagine yun. Kasi siguro sa context ng church, so hindi applicable sa amin yun. Kasi small group kami Very personal yung connection doon. So yun yung may kon ko lang, kahit tayo mga pastor, actually the Holy Spirit will guide us sa mga words niya. So ituturo niya yung i-preach natin. Yeah. Pastora Imelda. Pastor, oo, Opo. totoo yan yung di gamin nag-speak di March nga ito dito Day Women's. And then sabi ko, ano kaya main message ko? So I prepare. I'm trying to prepare. Then idi kwan empowering women for Christian service. Pero hindi yun yung title ko noon sa Magulon, sa Huluan. Sa distrito, opo. Sa distrito. So lahat na bago, pero yung mga points niya doon, yun lang ang kinuha ko, but yung mga meat niya, yung mga illustration niya na iba. So sabi ko, wow, parang this is new. This is new kasi ang daming naidagdag, ang daming mga insights ganun. So ang ganda dito. So nag-remain yung mga points doon, pero the meat is something a new, yung insights na nagbibigay sa akin. So I was able to kasi alam ko na word ni Lord yun, madali mong meditate, nandyan yung mga nagkakaroon ka ng mga illustration, mga example. Pero kung minsan, ipilpilit ko nga, DJ, hang ko mabuo-buo pa so. Pero pag yung talagang word ni Lord, na alam ko yun, yung kahit gagawin ko lang in just an hour, parang ganun, ay marami kang wow, na-enjoy mo yung mga message, na-enjoy mo mga illustration, na-enjoy mo yung gustong ni Lord. Sabi Lord, thank you na nakakonect ako sa puso mo. Parang ganun ba na I know the need. Ito ba yung need namin, Panginoon? Ay, thank you na nakonect ako sa puso mo. Ay, you feel, nakuha ko yung heart mo para sa amin. So, doon, I just been enjoying kahit magdamag ako parang nagfa-fasting ako sa tulog ko minsan pag nagpe-prepare ako ng message. Oo, pastor. Parang ganun lang 'yon, pastor. Kay Pastor Dennis, ano rin yung kwan? Kay Pastor Eva. Si Pastor Eva. Pastor Eva.
Hindi ko masyadong marinig. Para kang Timothy dito na pinagkatiwalaan ni Pastor Imelda. Pastora Imelda. Oo, nakaka-relate ako. Timothy ni Pastora Imelda. Dapat yung pangalan mo pa sana Pastor ay Timotina. Timothea. Timothea. Tama. Papangalan mo lang sa anak mo lang yan. Oo. Timothea. Motia. So, yan. Ano pa yung mga reflections natin dito? Pastor Eva, may mga testimony ka dyan? Ewan ba po? So, Ito, desire. Sana masabi ko rin ito. Magandang epitaph ito sa papuntod nun. I finished the race. I kept the faith. Sana masabi natin yun. Kasi hindi natin masasabi, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kwan eh. Actually, how we reach the end is still grace. Hindi mo pwedeng sa Proverbs yan, di ba? Hindi mo pwedeng ipagyabang ang araw bukas. Yeah. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. Sa akin, kahit future is in the hands of God, it's in grace. So I just desire na sana masabi ko rin ito, Lord, I finished the race, I kept the faith. Yeah. Kasado nga Pastor dagiti artok sana biglang namatay kasi yung kabil da EJ saying sa ko na I fight the good fight of faith. I've finished the race hanggang sa huling sandali. Tumatagay. Faithful. So lahat ng steps talaga ng Christian hindi nawawala talaga sana yung faith. So, Amen. By faith Amen. talaga. Kasi, that's my favorite, Pastor. Yan ang favorite kong i-preach kasi naranasan ko as in yung faith na yan. Grabe. And until now, I'm still learning how God is so gracious. Yeah, the grace of God talaga sa akin Grabe. How you become a preacher and then nung preacher ka na, how you survive. Aman, Pastor. Day after day, week grabe. after week. Then may mga times na parang I think 2023, 2024 na it's like you're struggling. Parang it's just one Sunday at a time, but pag lumingon ka you were able to, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ko noon Parang there is a fight na hindi mo alam kung anong fight yun, but you need to stand, mga ganun. And the grace of God. Totoo yan, Pastor. Totoo yan, Pastor. Correct ka. And I think hindi lang sa ating pastor yon, even sa buhay ng bawat isa sa atin that is through in the journey. Kasi actually, iisang biyahe tayo. Iisang biyahe tayo. So, we are all in a certain wilderness and medyo nagkakahawig ang buhay and lahat tayo, we need to go near to that pillar of cloud, pillar of fire. Kaya nga, Pastor, yung mga Kristiyano ay pag nag-uusap sila, nagkakaintindihan. Try to speak to unbelievers, parang weird sa kanila. Parang siraulo ka, pero pagkasama mo, because you are walking the same path, kapag kasama mo, ka-istorya amti Kristiyano, what you are saying, they also experience. Kaya, nawawaw sila at saka mas gustong-gusto lang nakikinig, gusto mo rin nakikinig kasi you are learning from them and you are also experiencing, and then possible na di imbaga dapat mapadasam into no next week into no bigat, parang ganun ba?
nagko-connect ng spirit pero try to talk to unbelievers. Weird. Kaslam ka kasla ka lang agbagtit. We are on the same page talaga na mga Christians. And sometimes down ka ngayon, yung struggle mo parang you just made it. Pero pag nalagpasan mo 'yon, may taong dumadaan rin doon. You can minister well to him kasi you've been there. You've been there. So yun yung kanya na walang nasasayang sa lahat. Parang tayong mga pastor ganun. Kaya may meditation ako minsan na may mga pinagdadaanan tayong mga pastor na experiences sa buhay na bakit nangyayari sa akin ito? Hindi dahil epekto ng kasalanan mo or epekto ng mga wrong decisions mo, pero sinasadyang padaanin ka ng Panginoon doon para alam mo yung sitwasyon doon kasi maybe the people under you will go through that. And you need an advanced information, advanced knowledge about that to guide them to overcome that situation. So parang kahit yung mga experiences ata natin sa buhay ng mga pastor hindi na natin kontrolado because we are servants of God, we are slaves of Christ. And Totoo yan, pastor. Totoo yan, we are in His hands. Si Pastor Imelda, you are a champion to the OFWs. Praise the Lord. To God be the glory ng pastor. Pastor, Opo. yung sinabi mo kanina, yung alam mo ba yung 2013 na yon, the same year, dalawang instance na malaking question sa akin, nagkaroon ako ng depression dahil lang doon, yung bang unang ginawa ko, nag-break ako for the first time, 18 years in working in Hong Kong. And then, pag noong 18 years ko ba yun or basta ganyan ang tagal ko tapos naranasan ko yung nag-break pagkatapos ng ano ba yun, after few months again na-employ ako, na-terminate ako, parang naibalis nga din, nag-break ako tapos after few months na close interval na-terminate ako and then malaking question yung nangyari sa akin. Sabi ko, Lord, ako yung mata-terminate na na-awardan pa ng outstanding. Ako yung mata-terminate. Parang ganun na question mark. Pero na-humble ako doon, pastor. But quickly, I realized na in another way, I experienced that tapno maawatak di ibagbagada nga word nga ma-terminate kas nya nga tatirik na dijay anya nga iti. So wow, sabi ko ito pala ang isang bagay na dahilan siguro, I don't know, but now I can relate to people, I can feel people who are in that termination struggle, na-terminate sila. So, malaking question din sa kanila. Or maybe they're not in good terms with the boss, parang ganun. So, para maintindihan ko yun, nangyari yun sa akin. At para rin maintindihan ko yung feeling ng magbe-break, naranasan ko rin yun after many years sa aking kung kailan pa ako, so kung kunada siguro, di bimakit kan, di nga trabaho, sa kantuag palyado, parang ano yun, parang unacceptable yun. Di ba? Naging expert ka na doon sa work mo. Tapos naging palyado ka, kasla, nahambolak nga, pastor. Hindi na-realize ko, purpose behind all this. Maybe that is one, tapno ma-feel ko, feeling it terminated, and the feeling of breaking the contract, ganon. So, wow, mula noon, parang, na-feel ko yung pastora na terminate kastor apo ay tawagak nga so I or chat i-expect ay dingi sympathize ko so nang naranasak dayta kasi tapos numit DJ agpa-advise da about it term break ayon nagka-advise din kasi na-feel ko na yun. Ganon pala yun, pastor.
I think it has a connection doon sa kwan. Doon sa Hebrews, Pastor, di ba? Yung si Jesus Christ being the priest, he was tempted in every way. Sabi. So, dumaan tayo sa mga situation na yun so that darating ang panahon, we can be more compassionate and we can help others. Yun yung nangyayari kay Kwan para sa Pastora Imelda. You have a deeper compassion sa mga na-terminate because you know the feeling. I you know feel. And then you know what to say, how to help them. Yeah. Yun yung because you experience that. So maybe yung mga pinagdadaanan nating sitwasyon sa buhay, the Lord will make you a minister one day sa mga dumadaan rin sa ganong sitwasyon ng buhay. So, Ganon. Oo, Pastor. So all things will work together for good. Kaya Walang sigurado nasasaya. sila, Pastora Rodelin, Pastora Mirna, Pastora Amen. Marietta, Pastor Will. Sino pa? Pastor Wilfred. Yan, na-declare na yun. Ayun, mafe-feel nyo rin yan. Diba? Amen. So, ayan. Kaya mag-aral-aral na kayo na sa mga experiences. We are in the University of Experience. Amen. So, yan. Conclude ni Pastor Dennis doon. Like po, masasabi rin sana natin na Pastor Dennis, I finished the race. I kept the faith. Amen. Amen. Amen, Pastor Dennis. Ayan, praise God. Thank you, Pastor Dennis, for this learnings ulit sa 2 Timothy. And madaydayaw ni Apo Dios. May we Aday have... bagak, Pastor. Yeah, Pastora. Disciple mo ni Pastor Dennis, Ana. Diyan ka mo, anong sumusorot? Tugot-tugot ko lang mo. Well, anointing mo kat kwa, makakar kanya namot. At least, he's a good teacher too. Actually, we are praying for them. Pinag-uusapan namin nila Pastor June nito na we need to groom itong next generation. Yung sabi ko kay Pastor June, tayo na nandito, we can create platforms. Hanggat hindi sila na isasabak, they will never have experiences. So, kasi sabi ko, we create platforms, we gather people, put them in front of hundreds, we prepare them for the bigger scale of ministry, na yun yung ginagawa namin sa mga younger ministers. The desire is that they will do greater things than us. They will reach further, go higher. So yun yung tarigagay natin. And actually, Pastor Dennis. Grabe. And of course, that is also the responsibility to the next generation pag hindi pa dumating ang Panginoon. Man, Pastor. Amen. 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 Good. So, sige. So, that's our 2 Timothy. And madaydayaw ni Apo Dios. It is a very, ang tawag dito, very deep, very beneficial episode sa atin. Talagang nakakatulong, nakaka-relate tayo. So, ayan. So, dahil i-close natin ito. May I ask Pastora Imelda to close us in prayer and pray for us dito sa klase natin. Yeah. Sige, Pastor. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Father. O Apo, agyaman kami. Iti dayto inalpas manin nga nabanlegi nga lesson. Iti dayto nga rabii. Thank you, Lord, that through the life of these pastors, ang kadagiti isusuro da Apo Dios, ang runa deta lesson mi Apo nga
Timothy, the book of Timothy, Lord, gave us a lot of insights as Christians, Lord, kandagiti apo panursurum apo iti daytoy nga biyag ti maysang disciple ni Apostle Paul ket may aplikar apo kada kami di daytoy nga henerasyon agyaman kami apo Dios ta you anticipated all this words tapno iti kasta ket makaadal kami apo kadagiti nakalabos nga inususar mo nga anak mo apo Dios. Thank you Lord urepay dagiti usaram da Pastor Dennis and Pastor Bry, oh God, continue to bless them, empower them, and anoint them, Lord. Amin apo dagita lesson and kan adalin them kadakwada iti more insights, revelation, and those illustrations apo nga mangi lawlawag pa apo kadagitoy ken kang runaan na, oh God, the wisdom comes from you, Lord. Thank you, Father, iti biyagda. Thank you, Lord, iti provision mo iti biyagda. Ken amin kami apo Dios, iti daytoy nga gadadal, iti daytoy nga course, oh God. Thank you na inikanda kami apo Dios ti tarigagay. Amo mi apo nga it's by faith, Lord God, and it's a gift from you. Iso nga tawatin mi pay apo Dios nga patuloy ka di dagiti nga hunger kada kami tap ni iti kasta ket amin dagitoy nga adal ket mangted kadi iti makatulong iti pundasyon apo iti pamati mi ket apo may aplikar iti biag mi kang runaan Lord kondisyon nam tumunggal maysa ora pa iti panagturog mi Lord, thank you na i-restore mo itipig sa amin in tapnin to na bumangon kami no bigat no pagyataman kat mapapigsa kami agdayaw maning kita agtrabaho apo Dios. Thank you Lord. Thank you for blessing each one and Lord, thank you for the good night's sleep. This all we pray in Jesus' name. Amen. 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 God bless. Good night. Good Ay, night. kumusta di bagyo dito nga Typhoon 10? Kapag sa angin. Tawanin.